Vice President Inday Sara, kung ano man po yung mga inireklamo laban sa kanya, mabuti nang sampahan siya ng kaso at maimbestigahan ng tama. Pero siyempre itong mga katunggali sa politika ni BP Inday ay hindi nila palalampasin yan. Reality is tinitignan nila yung 2028 elections na. So kaya gusto nilang mawala na sa larangan ng politika si Vice President Inday dahil pag nga naman nagtagumpay yung kanilang plano na siya ay matanggal sa pagka-vice presidente, ay hindi na siya pwedeng lumahok na kandidato sa 2028 dahil pag siya ay na-convict sa impeachment sa Senado, maliban sa removal from office, ay permanent disqualification to hold any office in government ang magiging decision. So, iyon ang isang estratehiya na gustong gawin ng mga kakatunggalin niya sa politika sa 2028. Sa habang maaga pa, gusto na nilang mawala sa eksena si BP Inday Sara. O tama ka, pero sa akin kasi dalawa yung perspective ko dyan. Ang unang-una, yung sinasabi ni Sas, may kinalaman kasi yan sa domestic politics na nangyayari. As we can see, may political tension na nangyayari sa Pilipinas, may mga rallies ka, may mga sumisigaw na supporters ni Vice President Sara Duterte na no to impeachment at may nananawagan din na iba dyan na mga Pilipino din na they are asking for the resignation of the President. Mayroon ding mga taga-suporta ang Presidente. So sari-sari ang nangyayari sa Pilipinas when you talk about domestic politics, especially when you talk about politics for that matter. So parang sinasabi lang naman ni Sas, which is also a possibility, and ako rin, minsan naiisip ko rin yan na, to have a diversion. Kasi nga, in terms of trust rating din ni President Marcos Jr., medyo bumababa at saka, naapektuhan din ang kanyang trust rating sa mga nangyayari. So, Sir, kayo pa po ba ay nag-a-advise pa rin sa mga legal na bagay-bagay kay former President GMA ngayon? Nakakapag-usap pa naman kami at paminsan-minsan pag meron siyang gustong isangguni sa akin, ay pumupunta ako sa kanya. At galing ako sa kanya 2 weeks ago at nag-usap naman kami. Andun pa rin yung aking serbisyo sa kanya bilang isang abogado at bilang isang kaibigan. Opo. Atin pong maalala na malapit itong si VP Sara Duterte kay former President Gloria Macapagal Arroyo at nung matanggal nga siya sa isa sa mga matataas sa posisyon sa Partido Lakas CMD, ang reaksyon po ni VP Inday ay resignation. Now, bago po naging Pangulo ng Pilipinas, naging VP din po ito si former President GMA. Ano po ang masasabi niyo ngayon, Attorney Alambino, sa mga nangyayari ngayon sa Vice Presidente? Well, mahalagang-mahalaga ang posisyon ng Vice Presidente ng Pilipinas dahil sabi nga, alinsunod na rin sa ating saligang batas, isang na lang yan, tibok ng pulso na lang yan ay siya na ang ating Pangulo. At kaya pangalagaan natin ang ating Vice Presidente. Kahit na sino pa man ang nakaluklok dyan, respetuhin natin ang opisina na kanyang hinahawakan. At kailangan ibigay sa kanya ang kaukulang respeto. Dahil hindi naman siya appointee ng Pangulo kung hindi hinalal yan ng sambayan ng Pilipino. Ibinigay ng sambayan ng Pilipino ang kanilang tiwala at suporta sa kanya na kung ano pa man at may hindi magandang mangyayari sa nakaupong Pangulo ng Pilipinas, siya ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan na siya ang susunod na mamumuno ng bansa. Kaya importante na yan ay respetuhin ng sambayan ng Pilipino. Opo, at mukhang may nagbabadyang ikatlong impeachment case laban kay VP Sara. Attorney, sa inyo pong karanasan bilang abogado, may panahon pa po ba ang Kamara, ang Senado? Dahil malapit na po ang campaign period. Alam naman po natin, political issue po ang mga politiko rin ang magiging magpapasya kung guilty ba ang VP o hindi sa mga ibinabatong issue sa kanya. Siguro liwanagin natin yung proseso ng tinatawag nating impeachment. Ano ba ang katumbas ng salitang impeachment sa Tagalog o sa wikang Pilipino? Ang ibig sabihin po ng impeachment ay
inaakusahan ang isang tao ng hindi kanais-nais na ginawa niya na salungat sa saligang batas kung kaya't inihahain ang isang akusasyon sa Kongreso ng Pilipinas upang maaari siyang matanggal sa pwesto na kinaluluklukan niya o kaya'y masensure or mareprimand. Depende na po yan sa magiging hatol babaya ng Senado kung ang impeachment ay ihahain ng Kongreso o yung mababang kapulungan sa Senado. Itong mga nagsampa ng mga kaso ngayon ng impeachment sa Kamara de Representante, kung ano-ano yung kanilang mga binabanggit dyan ay malamang ito yung sinasabi ng provision ng Constitution sa Article 11, Section 3 ng ating saligang batas 1987 Constitution. Ito yung accountability of public officers. So, ang mga grounds for impeachment o pwedeng maging akusasyon dyan ay treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at saka other high crimes. Alam naman po natin na ang mag-i-initiate ng impeachment ay yung mababang kapulungan. At ang mababang kapulungan, anuman ang sabihin ng nakaupong Pangulo ng Pilipinas, susunod po ang mababang kapulungan. Kaya walang magtatagumpay na impeachment diyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng palasyo ng Pilipinas. Maliban lamang kung ang inaakusahan ng impeachment ay yung mismong Pangulo ng Pilipinas. At ano ba ang kinakailangan boto para maihain yung reklamo sa Senado? Kailangan ng 1/3 of the total members ng House of Representatives ang boboto upang yung mga reklamong impeachment na inihabla na ng kung sino man yung mga nagre-reklamo ay maidadala o mapapadala sa Senado. So ulitin ko, anuman ang gagawin ng House of Representatives, maging yan ay pagpasa ng batas, pagpasa ng resolusyon, o kaya'y paghahain ng impeachment sa Senado, meron at merong basbas yan ang palasyo ng Pilipinas. Kaya kung yung katanungan ay meron pa bang panahon para maihain ang impeachment dyan sa Senado at ipapasabayan ng Kongreso ng Pilipinas o mababang kapulungan, magdedepende po yan kung ano po yung sasabihin ng palasyo. At susunod yung mga congressmen dyan. Kung sabihin ng palasyo na wala ng panahon, itigil nyo yan, ay walang matutuloy na impeachment. Pero pag ang basbas ay meron, ay matutuloy yan kahit na ano pa man po yung magiging dahilan yan. Madali lang po ang mag-akusa. Ang mahirap lamang po ay kung meron ba silang pruweba. Pero pag yung paghahain ng impeachment, madaling-madali po nilang gagawin yan kung gugustuhin po ng palasyo. Opo. Pero nauna na po nagbigay ng mungkahi ang Pangulo, Attorney Lambino, na ayaw niya na masampahan dahil hindi naman na ito nakakatulong sa mga mayorya ng mga Pilipino. After nun, nakadalawa na so far ngayon. May mga report na mukhang 3 impeachment cases ang i-file sa Vice Presidente. So, parang nangangahulugan na walang boses ang Malacanang sa Kamara? Ganito kasi yan, yung paghahain ng pagsasampa ng impeachment case ay pwedeng kahit na sinong mamamayang Pilipino ang magsampa. So, nabasa natin sa pahayagan na mayroong mga grupo, hindi ko nababanggitin yung kanilang mga pangalan, ang nagsampa ng reklamo. Meron na bang nag-endorso sa reklamo nila na congressman? Kasi kung wala, hindi yun papansinin ng Kamara. Pero pag ang nagreklamo ay isang membro mismo ng Kamara, at sa tingin ko ay itong mga makabayan group na sinatawag natin, ay sila ay nagsampa ng kaso at meron na namang mga susunod pa magsasampa. So ibig sabihin yun, kailangan pansinin na yan ng Kongreso ng Pilipinas. At ito ngayon ay titignan nila kung sapat ba yung forma, meron bang batayan, at meron pang kalendar dyan na maghahain na sila ng kanilang resolusyon. So,
yan ay papasok na sa kaukulang committee at ang kaukulang committee dyan ay yung Committee on Justice, most likely yan ang didinig dyan. At kung ano man magiging resolusyon ng Kongreso mamaya ng Committee on Justice, pupunta na yan sa plenaryo. Uulitin ko, kung talagang yung sinasabi ng Pangulo na wala nang panahon, tigilan mo na yan at kailangan asikasuhin natin itong ating bansa at total election na next year, wala nang panahon dyan, ay sana totoo yung ganun na payo o kaya mensahe ng Pangulo o ng Palasyo. Pero pag itutuloy pa rin yan ng Kongreso ng Pilipinas, ay ibig sabihin ay taliwas doon sa sinasabi sa ginagawa. Dahil tulad ng sinabi ko, walang anumang aksyon ang Kamara de Representante dyan ang papasa kung wala po ang basbas ng Pangulo o ng Malacanang. Iyan po yung talagang kaugalian dyan o kaya iyan po yung parang tradisyon dyan. Kaya hindi maaaring magkaroon ng isang speaker o kaya maging mataas na ang katungkulan na congressman dyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Sa messaging naman po, Attorney Lambino, sa taong bayan, dahil ultimately, susubaybayan ng taong bayan ang mga proceeding dyan sa mababang kapulungan. Pero ang malinaw dito kasi, ang impeachment ay isang magastos. Pangalawa, iyan ay magkakawatak-watak ang bansa. Marami ang masasaktan. Masasakripisyo ang ekonomiya ng Pilipinas. At yung taong bayan ay maaaring magkaroon ng kaguluhan. Pwedeng mangyari yon. At yun ay sana ang wag na nating hindi na sana matuloy yan o hindi na ipagpipilitan pang gawin yan. Kasi 32 million alalahanin natin. 32 million na Pilipino ang bumoto kay Vice President Inday Sara. Hindi pwedeng baliwalain natin yung boses ng 32 million. At palagay ko ay hindi papayag ang Pilipino na matatanggal si Inday Sara sa kanyang posisyon. Kung sakali man na makuha yung 1/3 na boto ng mga membro ng Kamara para maisampa yung kaso sa Senado, ay sa tingin ko hindi rin makukuha yung 2/3 sa Senado para siya ay makumpi o kaya matanggal sa pwesto bilang Vice Presidente. Kaya ang aking palagay dyan ay isang malaking istorbo sa ating bansa, malaking sakripisyo para sa ating bayan at ang kahirapan sa ating bansa ay laganap. At kailangan ang pamahalaan ngayon, lalong-lalo na ang Kongreso ng Pilipinas at ang Senado at siyempre ang Palasyo, pagtuunang pansin muna itong mga problema ng sambayan ng Pilipino na hindi politika. Kasi ang impeachment ay isang political action kasi yan eh. Politika lang yan, hindi naman po yan para matugunan ang kahirapan o ang problema ng bayan. Bagkos magdadagdag pa ng malaking problema sa sambayanan yan pag yan ay kanilang ipagpipilitan at itutuloy na gawin. Sir, bago lang si partner Admar, malapit po kayo kay GMA. Kongresista po ngayon si Madam. Hahayaan niya po ba? Tingin niyo sa pagkakakilala niyo po sa inyong dating kliyente na may impeach ang Vice Presidente? At ano sa tingin mo? At napag-usapan po ba ninyo yan, sir, nung 2 linggo nakakaraan na kayo po ay nagkaroon ng huntahan sa dating Presidente ng Pilipinas? Nung nagkausap kami 2 weeks ago, hindi namin napag-usapan yung tungkol dyan sa mga hakbangin na pwedeng gawin nila kay Vice President Inday Sara. Pero sa aking palagay ay nakaranas din ng ganyang kahirapan si dating Pangulong Gloria Arroyo nung siya ay Pangulo pa. Kung ilang mga reklamo ng impeachment ang inihain ng mga katunggali niya sa politika. At hindi naman nagtagumpay yan, naging mainit yung mga debate doon sa Kongreso nung mga panahon na yun, pero hindi nakakuha ng 1/3 na boto yung mga nag-ain ng reklamo na impeachment kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero yung ombudsman na nakatalaga noon na inappoint ni dating Pangulong Gloria Arroyo
na hindi naman nagtapos ang kanyang termino nung bagong presidente na si dating namayapa ng presidente Noynoy Aquino, si Ombudsman Merceditas Gutierrez, na-impeach siya. Na-impeach siya sa House of Representatives. Pero bago mag-umpisa yung hearing sa Senado, minabuti ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na mag-resign na lamang sa kanyang pagiging ombudsman kaya hindi na nagkaroon ng hearing sa Senado. Sa ating history ng impeachment magmula noong 1987, dadalawa pa lamang ang nai-impeach, si dating Pangulong Joseph Estrada at si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaya tignan natin kung itutuloy pa rin ng Kamara yan na ipagpatuloy yung impeachment na inihain ng kung sino man mga nagreklamo at babaliwalain nila yung binabanggit ng Pangulo na huwag nang ituloy yung impeachment ay kung makakakuha nga ng 1/3 na boto. At tulad ng sinabi ko, ano man ang magiging aksyon ng Kamara dyan ay kung ano ang nais ng palasyo, yun ang masusunod. Attorney, magandang gabi po, si Admar po ito. Sir, marami talagang nagsasabi na itong proseso ng impeachment trial ay political ito. And kung naghahanap talaga, kung gusto talagang mapatunayan itong mga akusasyon laban kay Vice President, bakit hindi nilang sampahan ni diretso sa korte or sa ombudsman itong mga seryoso nilang mga alegasyon at bakit kailangang idaan pa sa impeachment? Sa tingin niyo po? Tama yan dahil ang Vice President naman ay walang immunity from suit yan. Hindi katulad ng nakaupong presidente ng bansa, alinsunod sa ating saligang batas ay he is immune from suit o hindi siya pwedeng masampahan ng reklamo sa korte. So kung talagang may violation ang na ginawa si Vice President Inday Sara, kung ano man po yung inireklamo laban sa kanya, mabuti nang sampahan siya ng kaso at maimbestigahan ng tama. Pero siyempre itong mga katunggali sa politika ni BP Inday ay hindi nila palalampasin yan. Reality is tinitignan nila yung 2028 elections na. So kaya gusto nilang mawala na sa larangan ng politika si Vice President Inday dahil pag nga naman nagtagumpay yung kanilang plano na siya ay matanggal sa pagka-vice presidente, ay hindi na siya pwedeng lumahok na kandidato sa 2028 dahil pag siya ay na-convict sa impeachment sa Senado, maliban sa removal from office, ay permanent disqualification to hold any office in government ang magiging decision. So, iyon ang isang estratehiya na gustong gawin ng mga kakatunggalin niya sa politika sa 2028. Sa habang maaga pa, gusto na nilang mawala sa eksena si BP Inday Sara. Pero sa aking palagay, ang sambayan ng Pilipino ay hindi papayag sa ganon. Opo, and sinasabi nga rin ng ibang mga eksperto na hindi ito magtatagal, no? Yung kumbaga parang kukulangin ang oras dahil nga ilang session na lang ang Kongreso, and at the same time papasok na rin tayo dito sa eleksyon, panahon ng eleksyon next year, attorney. So itong mga paghahain talaga ng impeachment, malinaw ito, inuutay-utay pa nga ang nabanggit pa, meron pang pangatlong batch na magsasampa ng maghahain ng kaso. So merely paninira lamang ito sa pangalawang Pangulo at parang wala talagang pagnanais. Kung meron talaga silang nakikitang may kasalanan ng pangalawang Pangulo, wala silang pagnanais na gusto makamit yung hustisya, kundi paninira lang talaga. Malinaw naman yan. Talagang yun ang purpose dyan para siraan si Vice President Inday at yun ding mga ibang mga naghahain ng impeachment ay magkaroon sila ng media mileage din kasi mga iba sa kanila kakandidato rin sa pagkasenador sa susunod na halalan. So
meron silang media coverage na maalala yung kanilang mga pangalan na sila ay nandiyan sa media, kaya sinasamantala din nila yung pagkakataon na magkaroon sila ng media mileage. Pero ang pagkakamali nila, matalino na ngayon ang mga Pilipino dahil nga po meron na po silang mapagkukunan ng impormasyon galing sa social media. Halos lahat ng Pilipino ay may hawak ng smartphone. Madali na po nilang madidetermine ngayon kung alin ang tama at mali. At ang kanilang ginagawa ngayon na paghahain ng impeachment, yung paninira nila kay Inday Sara, alam ng karamihang Pilipino na mali ang ginagawa ng mga taong ito. So, hindi sila magtatagumpay sa ginagawa nilang paninira kay Inday Sara. Hindi sila magtatagumpay sa pamumulitika nila. Hindi sila magtatagumpay sa hindi nila pagtugon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino at sa mga iba't iba pang dapat na gawin nila para mapaunlad sana ang ekonomiya ng Pilipinas. Opo, Attorney, itong sigalot sa politika dito sa ating bansa, ito ba'y makakatulong sa kasalukuyang kinakaharap na problema ngayon ng sambayan ng Pilipino, yung mataas na presyo ng mga bilihin? Makakaakit ba tayo ng marami pang mga mamumuhunan sa ibayong mula sa ibayong dagat, mula sa mga mga foreign investors dito sa usaping ito, or mas lalo lang na magdadagdag sa pasanin ni Juan de la Cruz? Ang nakakabahala na dapat malaman ng ating mga kababayan, hindi lamang po yung mataas yung presyo ng pagkain o yung mga basic needs ng tao. Kung hindi, meron pa ba tayong mabibili? Kung meron tayong pambili, ay meron ba tayong mapagkukunan? Dahil sa hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ngayon ng mataas na bilihin, kung hindi kahit sa ibang panig ng mundo. At medyo limitado ang supply, lalong-lalo na ang sa pagkain. Yung mga malalaking mga bansa na nagtatanim ng palay, ng mais, ng trigo, at ng ano pa bang mga pagkain, ay pati sila ay meron silang limited supply sa ngayon. So, yan dapat ang isang pagtuon ng pansin natin, no? Yung meron ba tayong mapagkukunan o meron ba tayong maitatanim para magkaroon tayo ng aanihin dito sa ating bansa. At siyempre yung presyo, masyadong mataas ang presyo ngayon ng bilihin. Hindi lamang po ng bigas, ng mais, pati mga gulay at pati mga iba pang pagkain sa ating mga mamamayang Pilipino. Iyan ang isang napakalaking problema. Tungkol naman po sa mga dayuhang mamumuhunan, talong-talo tayo ng ibang bansa na dito sa ASEAN. Dahil mahina po yung infrastruktura natin. Hindi naman pupunta dito yung mga investor kung yung infrastruktura natin ay ganito, tulad ng mataas na singil ng kuryente, dahil wala pang mga bagong mga power plants na iyon sana ang magiging isang infrastrukturang pagtuunan upang magkaroon po ng tinatawag na manufacturing industry dito sa bansa. At siyempre yung ating mga highways, airports, ports, wala rin, hindi rin nagagawa dahil yung mga naumpisahan na mga infrastruktura nung panahon ni dating Pangulong Duterte na foreign assisted projects, mga malalaki ito na big ticket projects ay hindi na pupunduhan. So, kailan matatapos ito? Pag hindi po natapos yan, hindi po pwedeng magpuntahan dito ang mga investors dahil yung ating mga karatig bansa sa ASEAN, mas magaganda po yung kanilang infrastruktura. Magpunta ka sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, magaganda na po yung kanilang infrastruktura. Pati ang Laos, ang ganda na ng infrastruktura ng Laos kumpara po dito sa atin sa Pilipinas. Kaya medyo sa tingin ko, ito yung dapat pagtuon ng pansin ng Kongreso ng Pilipinas, ng Senado at ng Pangulo ng Pilipinas na unahin muna itong usapin tungkol sa ekonomiya at yung politika ay hayaan na munang matapos ang eleksyon sa 2025 at 2028. Pero ang pagtuon ng pansin sa ngayon, itong kaukulan, itong kinakailangan nating mga tulong para sa mamamayan, infrastruktura at pagkain
na kailangan ng sambayanang Pilipino. Opo, huli na lang siguro, Attorney, bilang VP for International Affairs ng Partido PDP, sa iyo pong pamamasyal sa ibang mga bansa, ano pong mga comment ng mga kapitbahay natin sa mga nangyayari? All the way along, akala natin matatag yung UNITEAM, Vice President Inday Sara at Pangulong BBM. Pero ngayon, wala pang ang eleksyon, gusto nang ipa-impeach ang bise na ang termino ay hanggang 2028 pa. Ano bang mga sapantaha, Attorney, ng mga kapitbahay natin sa Asia at iba pang mga bansa? Madalas kong makausap itong ating mga kaibigan sa ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore. At pati sila ay nababahala sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Dahil masyado pa rin tayong naniniwala at sumusunod sa mga gusto ng mga Amerikano, sabihin na natin, at saka yung mga Europeans, ng mga colonial masters natin. Andun pa rin yung colonial mentality natin na kung ano ang sabihin sa atin ng mga dayuhang sumakop sa bansa, ay sunod-sunuran po tayo. At itong mga ibang bansa dito sa ASEAN, nakita naman natin paano umunlad ang Malaysia, ang Singapore, Indonesia. Lahat po yan, pati Vietnam, lahat po yung mga bansang yan, na-colonize din sila Ang Indonesia kinolonize ng Dutch o Netherlands. Ang Malaysia kinolonize yan ng Britanya at ng Japan. Ang Vietnam kinolonize yan ng France. Ang ating bansa kinolonize ng Amerikano at Espanyol at saka Hapon. Pero tayo lang yung bansa na hindi pa rin natin talagang hinahangad na magkaroon tayo ng kasarinlan ba. Pero sa ibang bansa, itong ASEAN, dito lang sa ASEAN, nakita natin, nagpa-participate sila doon sa mga usapin tungkol sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Tayo, huling-huli tayong naging member o niratify natin yan Yung Free Trade Agreement ng 10 bansa sa ASEAN, plus kasama ang China, ang South Korea, Japan, Australia at New Zealand, ay tayo ang huli na nag-ratify niyan. Dahil ino-objectan kasi yan ng Amerikano ng malakas ang objection ng Amerikano diyan sa RCEP. Pero sa wakas ni-ratify din natin. Pero medyo huli na tayo dahil yung mga ibang bansa dito sa ASEAN at saka itong 5 bansang maunlad dito sa Asia ay malakas na yung ugnayan nila sa pagkakaroon ng trade relations. So sana makahabol tayo at nang sa ganun ay kahit papaano mabigyan ng magandang pagkakataon ng mga Pilipino magkaroon ng sapat na trabaho at hanap buhay dito sa bansa. Ito yung si Attorney, yung sa partner, sa mga nag-aaral ng abogasya dyan. Siya yung sa Lambino versus Comelec, yung Lambino petition sa Chatcha. Oo, sa People's Pag Initiative. pinag-usapan natin ang pagbabago ng saligang batas, alam naman po ninyo, hindi ako nagbabago niyan ng pananaw na kailangan talagang baguhin itong 1987 Constitution. Kasi tulad kayo, nakita na lang natin, dito na lang sa issue ng impeachment, itong impeachment ngayon, masyadong madaling abusuhin itong provision ng Constitution tungkol sa impeachment at maaaring gamitin yan na isang political weapon laban sa isang magaling at mabuting opisyal na katulad ni Vice President Inday Sara. Dahil nga po, yung mga kalaban sa politika, katulad niyan, yung binabanggit ninyo, ang parang masyadong aktibo dyan, ay itong mga kakaliwang grupo na alam naman natin na ang kanilang pinaglalabang ideolohiya. Alam po ninyo, magkaiba po yung Communist Party of the Philippines at saka yung Communist Party of China. Kasi yung Communist Party of the Philippines, hindi naman na nila sinusulong yung talagang ideolohiya ng komunismo kung hindi para sa kanila, terorismo yung kanilang mga ginagawa. Magkaiba yung ideolohiya ng komunista dito sa Pilipinas at saka sa komunista sa Vietnam, komunista sa Laos, komunista sa China. So yan ay dapat nating ipaliwanag din sa mamamayan na magkakaiba po yung mga ideolohiya na yan. Depende na po sa mga namumuno. Oo, tama ka. Pero sa akin kasi, dalawa yung perspective ko dyan. Ang unang-una, yung sinasabi ni Sas,
may kinalaman kasi yan sa domestic politics na nangyayari. As we can see, may political tension na nangyayari sa Pilipinas, may mga rallies ka, may mga sumisigaw na supporters ni Vice President Sara Duterte na no to impeachment, at may nananawagan din na iba dyan na mga Pilipino din na they are asking for the resignation of the President. Mayroon ding mga taga-suporta ang Presidente. So sari-sari ang nangyayari sa Pilipinas when you talk about domestic politics, especially when you talk about politics for that matter. So parang sinasabi lang naman ni Sas, which is also a possibility, and ako rin minsan naiisip ko rin yan na to have a diversion, kasi nga in terms of trust rating din ni President Marcos Jr. medyo bumababa, at saka naapektuhan din ang kanyang trust rating sa mga nangyayari. So parang ang sinasabi lang naman ni Sas, which is sometimes naiisip ko rin talaga, is parang diversionary tactics ang mangyayari, kung ano man ang nangyayari at mangyayari sa South China Sea na nangyayari na nga ngayon. Tapos ang sinasabi, kasi ang mangyayari dyan, diversionary tactics, para ang atensyon ng mga Pilipino, imbis na pagtuunan ang domestic na politika at domestic na sitwasyon ng Pilipinas at maraming problemang kinaharap ng Pilipinas, may it be economy and other things, mapunta ang atensyon sa South China Sea. Kasi nga, pag sinabi mong South China Sea issue, medyo may sense, nag-i-invoke siya ng sense of nationalism sa mga Pilipino. On the other hand, kung tatanungin mo ako kung may pagbabago nga ba dyan sa South China Sea, I don't really see this as something new. I'm not surprised about these things kasi paulit-ulit lang ito. Talaga naman, na alam naman natin at alam naman natin kasi ang magiging reaction ng China if in any case ang mga ships natin papasok dun sa mga areas sa South China Sea na kiniklaim nila na part of their territory. Talagang gagawa yan ng hakbang, either itataboy ang ating mga barko or magwa-water cannon. At alam ko ang China, given na medyo ang alam ko sa ngayon, they're hardening their position. Ibig sabihin, talagang harden yan. Hindi yan kumbaga magdadalawang isip na gawin kung anong tingin nila would protect their interests in that area, in that parts of the South China Sea na kiniklaim na nilang teritoryo nila. So sa akin, this is not new, this is not a surprise. It happened before and it will happen again. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, ang tanong lang dyan, kailangan natin makipag-coordinate at makipag-usap sa kanila when it comes to these things. Kung papasok ka dyan sa area, anong gagawin? It's not about asking permission, it's more about communication. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang dapat kasi na approach talaga dyan is hindi agresibo. Dapat diplomatic at magandang pag-uusap, magkaroon ng coordination sa ground kasi mahirap yan kung mag-escalate yan. Ang sinasabi nga kanina sa report ninyo, ang PLA or yung People's Liberation Army or yung fleet nila, yung navy nila ay andyan din. So ibig sabihin, China is prepared for whatever happens and China will not back down. That is already obvious. Ang tanong, makikipag-gitgitan ka ba sa isang higante? Of course not. Kasi hindi dapat yun ang paraan. Dapat makipag-usap, linawin at makipag-coordinate kung ano ang mga gagawin natin na kung saan alam naman natin na China will react. So yun dapat yun. Ang tingin ko lang, no? Again, diplomacy is the way to go, and then open communication and sincere communication between two sides is very important. These are very important mechanisms and steps to take. Opo, and mismo sa naging, di ba, yung sa desisyon ng tribunal, nakikita nila at na talagang itong mga ganitong mga insidente ay regular na nangyayari. No, ngayon, ano ang nakikita mo? Na meron bang kasi hindi ito bago, hindi ito first time. Meron ka bang nakikitang movement sa hanay ng Pilipinas para maresolba itong ganito? Kasi paulit-ulit na lang ito hanggang sa baka abot sa punto magsasawa na yung mga Pilipino. Well, nakikita natin yung mga komento nila na paulit-ulit na lang binabalita yung mga ganito, paulit-ulit na lang na mga pangyayari, yung mga kinakanyon. Pero ano ang next move? Hihingi na naman ng tulong sa Amerika. Hanggang ngayon, wala pang nakikita natin na tulong mula sa Amerika. Meron sila sinasabi hanggang sa bibig lang. Yun na nga ang yun na nga ang natin dito. Kasi actually, hindi lang magsasawa, baka magsawa. Karamihan ng Pilipino nagsasawa na.
nagiging ano na yan parang immune na ang mga Pilipino sa issue ng South China Sea. Every now and then, sa panahon ni BBM, may escalation, may nagbanggaan, may water cannon. Pero ang tanong, ano ba talaga ang ginagawa ni BBM when you talk about the South China Sea issue? Ang tanong kasi dyan, dapat ina-assess ng gobyerno, lalo na sa panahon ito ni President Marcos Jr., kung ang kanilang approach at kanilang taktika and strategy towards the South China Sea vis-a-vis China is actually effective and efficient. Now, if it's not effective, probably there's a need to change strategy. Strategy that will not escalate tension but rather de-escalate tension. Pero yung basic kasi talaga dyan na approach is diplomasya at makikipag-usap ka. Pero ang problema kasi ng ating gobyerno ngayon under BBM and our foreign policy and approach to the South China Sea is not necessarily about the Philippines. It's all about the America kasi very influence naman talaga ng Amerika or ng United States ang ating approach dyan sa South China Sea. Hindi naman kasi yan ang approach before Ngayon lang nangyari yan sa under BBM kasi foreign policy of BBM is like a mirror image of the United States and very leaning and very heavily influenced by the United States. So kaya ganun tayo. Yung kanilang gustong strategy na megaphone diplomacy, git-gitan dyan sa South China Sea, hindi yan effective and it will not result into a peaceful negotiation or a peaceful resolution. Ang problema nga dyan, ang sinasabi mo, Admar, baka mauwi pa tayo sa gitgitan to the point na magkakaroon pa ng escalation in a level na military. Kasi nga, feeling ng gobyerno ni BBM na he will be backed up by the United States. Ang problema, the United States is not really committed. Nakita na ba kayo ng action talaga na action ng United States? Hindi rin. Pero mag-action man ng United States, that would be to our disadvantage. Kasi military conflict, tayong involved dyan, hindi naman directly ang United States. We are like a pawn of the United States. So sa akin, dapat mag-assess ang gobyerno ni BBM kung tama ba ang approach nila dyan sa South China Sea o dapat nang palitan o dapat na nilang baguhin. Now, kung hindi nila babaguhin yan, wag mag-expect tayo. Every now and then, may ganun na mangyayari at sana lang wag mag-escalate into a military conflict kasi hindi kakayanin ng Pilipinas given na ang dami nating problema pagdating sa ekonomiya, sa korupsyon at sa marami pang issue na kinaharap ng bansa. Sana naman at maintindihan ito ng current administration. Ma'am, dalawang tanong na mainit sa tenga ng taong bayan. Number one, ano sa tingin mo yung pagka-spot ng Russian attack submarine sa West Philippine Sea? Sino ang dahilan? Bakit nandito ito? At may kinalaman ba ang too much US embrace ng Administrasyong Marcos sa mga panahon ngayon? Yes, magandang tanong yan, MJ. Unang-una, gusto ko lang sabihin na technically speaking, walang nilabag na batas, internationally speaking, international laws, ang Russia. Kasi as far as the international community is concerned and international laws is concerned, even UNCLOS is concerned, ang ano dyan kasi dumaan sa may exclusive economic zone natin nearby South China Sea ang attack submarine ng Russia on the pretext of freedom of navigation and innocent passage. Pero ang tanong, sa lahat ba ng pagkakataon, sa dinami-dami ng pwedeng daanan sa South China Sea, sa laki ng South China Sea, bakit sa Pilipinas? Yun ang malaking tanong. Isa lang naiisip ko talaga dyan. Subliminally speaking kasi, it's a signal na sinasabi lang ng Russia na we're watching you. Why? Precisely because Russia reacted to the Typhoon missile system deployed in the northern part, in Lawag, in the northern part of the Philippines. That is an American asset, US assets yan, nandyan nung last Balikatan Earth exercises. It was President Putin who pointed it out na hindi sila agree na mayroon tayong missile system dyan sa northern part ng Luzon, lalo pat American asset yan. Dalawang bansa ang nagre-react dyan, that is Russia and China. And do you really think Russia and China will just sit down while we have those Typhoon missile system na supposedly dapat natanggal na at na-remove na last September, pero hindi pa. At mayroon pang pronouncement sa side natin na bibili tayo ng missiles that would feed that missile system, which is not really good for the region kasi magkakaroon ka talaga ng parang an atmosphere of a Cold War at it will provoke an arms race among regional countries, and Russia will definitely take action. Why? Kasi sinasabi nga nila the deployment of the Typhoon missile system in the Philippines is also, they take it as like
a challenge and also a concern on their security interest in the Asia-Pacific region. So, huwag tayo maging naive sa mga nangyayari sa mundo at nangyayari sa ating region. There's really a tension. And the tension is, geopolitically speaking, is between the United States and Russia and United States and China. So, ang Pilipinas, we need to insulate ourselves. Now, kung gusto natin na hindi tayo makaramdam ng konting poke galing sa bear or sa Russia, then probably we should change our foreign policy into something na balanced and independent. And dapat tanggalin na yung Typhoon missile system kasi kahit yung 9 EDCA bases pa lang, nagpukos na ng irritation and animosity and even some kind of an uncomfortability not only kay China at kay Russia, even regional countries, especially ASEAN countries. So yun dapat yun. So huwag tayong naive mga Pilipino. Though sinabi ng Russia na we're just passing by, there's something to it. Sa laki ng South China Sea, come on, give me a break. Talaga bang ang exclusive economic zone pa ng Pilipinas ang dinaanan ng attack submarine ng Russia. But technically speaking, really, Russia did not violate any international law in this regard kasi that was an exercise of what you call innocent passage and freedom of navigation. Yun yung masasabi ko dyan. Ma'am, sa issue naman ng martial law sa South Korea, yan na naman, nabubuhay na naman yung katagang martial law. At matagal-tagal rin hindi nagkaroon ng batas militar, though oras lang ang tinagal dyan sa Sukor. Pero magiging epekto na ito, ma'am, sa Pilipinas. Mukhang may mga mabibigyan ng idea ba sa magpatupad ng martial law pag naiipit? Yun nga yung dapat maging lessons actually, magkaiba kasi ang sitwasyon ng Pilipinas. Doon sa South Korea, if you look at this, hindi natuloy ang martial law kasi nga, ang mga lawmakers nila was against it. And the lawmakers was not controlled by their head of state, head of government nila. However, dito sa Pilipinas, medyo delikado tayo kasi if in any case, the head of government natin, let us say BBM will do that, he has the upper hand kasi control niya, he has a control over the Congress. So, magkaiba. Pero sana naman, maging lessons learned yan. At maging lesson din ang history ng Pilipinas na ang mga Pilipino hindi napapayag ulit na mabalik tayo sa darkest part or the darkest time of our history na that was the martial law during his father's time. That's senior, Ferdinand Marcos Sr. Sana naman wag kasi para tayong babalik sa sa nakaraan at dapat nga ang ating patutunguhan ay moving forward tayo, moving to a politically progressive Philippines. Pero kung magkakaroon tayo ng martial law sa Pilipinas, that's being backward. Sana naman wag. Pero medyo may pagkakaiba. Kasi sa kanila, sa South Korea, ang nakapagpigil ng pag-i-implement ng martial law, ang lawmakers natin. Sa atin kasi, iba ang sitwasyon. If ang lawmakers, especially Congress, is really controlled. There's a majority ay nasa influensya ng current administration and even of the president. So medyo magkaiba yon. So ang sinasabi ko lang, pero one thing though that we have to remember, the true power lies in the hand of the people. So Pilipino pa rin ang magde-decide diyan kung papayag sila o hindi. If in any case, this is hypothetical based lang sa tanong, if in any case may mga ganong paggalaw ang ating current administration. But hopefully not, because this is not really good for the country. Though we have political tension going on in the Philippines. Yun lang naman ang masasabi ko dyan.